In relation naman sa vlog na nagawa natin nung nakaraan, what if ang ipapakorek mo ay yung apelido ng iyong anak? Okay? So, meron kang illegitimate child. Ibig sabihin, ipinanganak mo na hindi ka kasal sa tatay ng bata. Yung iyong anak ay nakaapelido sa tatay ng bata kasi nirecognize niya, inacknowledge na sa kanya ang bata. Ngayon, the relationship turns sour after few years. Gusto mo nang ipalipat yung apelido ng iyong anak sa apelido mo bilang nanay ng bata. Pwede bang gawin yon? So lilinawin natin na ang ganitong klaseng correction ay hindi po clerical error or hindi po ito typographical error na po pwedeng umpisahan ng proseso sa inyong local civil registrar. Okay? Ang ganito pong error ay tinatawag na substantial. So, ibig sabihin, kapag ganito po yung gagawin ninyo sa birth certificate ng inyong anak, kailangan na pong i-file ang petisyon sa korte. Ibig sabihin nito, magkakaroon na ng kaso, kukuha kayo ng abogado, magkakaroon ng mga witnesses, ng mga evidence, documentary evidence, kung bakit kailangang gamitin ng iyong anak yung apelyido ng nanay instead sa apelyido ng tatay na nasa kanyang birth certificate. Ang nakalagay po sa ating batas, particularly Republic Act 9255 at sa kanyang implementing rules and regulations, kapag po ang isang bata ay pinanganak na hindi kasal ang kaniyang mga magulang, maaari pa rin niyang gamitin ang apelyido ng kanyang tatay provided may acknowledgement of paternity ang tatay at may affidavit to use surname of the father na in-execute ng nanay kung 0 to 6 years old ang bata, and kung may affidavit to use the surname of the father na in-execute ng bata na may attestation ng nanay kung 7 to 17 years old ang bata. Kung 18 years old naman na ang bata na ang mag-execute ng affidavit to use surname of the father na wala ng attestation mula sa nanay. So yun po yung proseso. Ngayon, meron pong isang actual case na pinayagan ng korte na gamitin muli ng mga bata yung apelyido ng kanilang nanay, although sa kanilang birth certificate nakaregister ang apelyido ng kanilang tatay bilang kanilang apelyido. So sila po, ito pong mga bata ay illegitimate child, ipinanganak na hindi kasal yung kanilang mga magulang. Pero may actual case na pinayagan ng korte na bumalik itong mga bata sa paggamit ng apelyido ng kanilang nanay. So bakit pinayagan ng korte? During that time, nung nirehistro ang mga bata, no, yung mga illegitimate child, nirehistro sila, ang pumirma lang sa kanilang birth certificate, ang nag-report ng kanilang birth ay yung tatay. Hindi nakapirma sa kanilang birth certificate ang nanay. So, meron pong procedural flaw doon sa pagrehistro ng birth certificate kasi po dapat may pirma ang nanay. So dito, inutusan ng korte na gamitin muli o bumalik ang mga bata sa paggamit ng apelyido ng kanilang nanay. Ngayon, meron ding isang case na nakaapelyido ang illegitimate child sa kanyang tatay. Okay. Ngayon, itong si nanay nasa abroad. Magandang buhay, maayos, at yung bata naiwan dito sa Pilipinas. Si nanay nag-decide na kukunin na niya o ipipetisyon na niya ang bata para dalhin sa ibang bansa. Ngayon, nahihirapan siyang madala yung bata sa ibang bansa kasi yung dokumento, yung birth certificate niya ay naka-apelido sa tatay. So, kinakailangan pa ng consent ng tatay sa lahat ng mga dokumento na kailangan ng nanay para madala niya yung bata sa ibang bansa. So, ang ginawa niya, nag-file siya ng petition sa korte para bumalik sa paggamit ng apelido ng nanay
yung bata para madala niya sa ibang bansa. Alam niyo ba, pinayagan ito ng korte at ang ground na ginamit ay yung prinsipyo na best interest of the child. Kasi yung tatay hindi nagsusuporta, hindi nagpapakita, hiwalay na sila ng matagal na. Syempre hindi sila kasal, no? Illegitimate child eh. So, ganon. Ganon yung sitwasyon and talagang walang kakayahan yung tatay na makapag-provide financially sa bata. So, yung prinsipyo na best interest of the child, mas makakabuti sa bata, ang sabi ng korte, na makapiling ang nanay ng bata at madala ito sa ibang bansa. So, dito sa case na to, actual case ito, meron akong separate vlog tungkol dito. Nabanggit ko doon yung detalye ng buong kaso. So, dito, pinayagan ng korte na magamit muli ng bata yung apelyido ng kanyang nanay para mas madali siyang mapetisyon papunta sa ibang bansa. Ngayon, para sa mga birth certificate na nasa apelyido ng nanay yung mga bata, and then later on mag-execute kayo ng affidavit to use surname of the father, okay, hindi na po mapapalitan yung birth certificate, pero magkakaroon po ng annotation doon sa remarks column na na-acknowledge na yung bata through affidavit of admission of paternity or through private handwritten instrument by the father, and then nag-execute kayo ng affidavit to use surname. Pero hindi po mapapalitan ng bago yung birth certificate. Makikita na lamang po ninyo doon sa annotation. Okay? So, malinaw no, kapag papalitan nyo yung apelyido ng inyong illegitimate child mula sa apelyido ng kanyang ama, pabalik sa apelyido ng kanyang ina, hindi po ito parang wrong spelling lang, napupunta kayo sa local civil registrar para magproseso ng pagpalit ng apelyido. Substantial correction po ito, substantial error, or substantial na pagbabago sa birth certificate. Kaya po, ang mangyayari dito, isasampa po ninyo ito sa korte. Kukuha po kayo ng abogado, magkakaroon po ng litigation. Okay? So, ang gagawa po ng petition ay isang abogado. Kapag po ba nag-file kayo ng petition, 100% mag-grant po yung petition. Ibig sabihin, 100% kapag nag-file kayo ng kaso para gamitin muli ng inyong illegitimate child ang inyong apelyido bilang nanay ng bata, igagrant ito ng korte. Hindi po. Kailangan pa rin ninyong patunayan na mayroong grounds kung bakit dapat na bumalik sa paggamit ng apelyido ng nanay yung illegitimate child at hindi yung apelyido ng kanyang tatay ang gagamitin. Kagaya nga po ng nasabi ko kanina, meron tayong dalawang kaso na nag-grant ng korte yung petisyon ng nanay na gamitin ng kanyang illegitimate child yung apelyido ng nanay based on procedural flaw nung ni-register ang birth certificate ng bata, at yung isang kaso ay based on best interest of the child.